Martial Pick, Kabanata 5101. Parang uod sa nabubulok na buto. Si Yang Kai ay nasa kanyang huling paa, kaya hindi siya mangangahas na maging pabaya kapag siya ay nakaharap sa isang territory lord. Bagamat hindi nilayon ni He Yuan na patayin siya dahil gusto niya itong hulihin ng buhay, tiyak na hindi pagbibigyan ni Yang Kai ang kanyang hiling. Kung siya ay talagang nahuli ni He Yuan at ipinadala sa Royal City, siya ay magiging isang katulong para sa Black Ink Clan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Bago pa makalapit si He Yuan sa kanya, ginamit ni Yang Kai ang anumang kapangyarihang natitira sa kanyang miniature universe. Strike muna para makakuha ng bentahe. Habang humihikab ang Golden Crow, isang Great Sun ang tumalon mula sa kanyang likuran, na nagninangas na may maningning na ningning. Kasabay nito, bumangon din ang Full Moon, na nagpalabas ng malamig na ningning nito. Habang lumilitaw ang araw at buwan ng sabay-sabay, ang Space Principles ay baliw na pabago-bago. Nagsimulang umikot ang araw at buwan ng magkasabay, na naging isang kaleidoscope kung saan ang Space Principles at Time Principles ay nagsama at nabuo sa time at space strength bago umikot patungo sa He Yuan. Sun and Moon Divine Will. Nahaharap sa isang mabigat na kaaway tulad ni He Yuan, hindi maglalakas loob si Yang Kai na pigilan ang alinman sa kanyang lakas at direktang ginamit ang kanyang pinakamakapangyarihang paraan. Huminto si He Yuan sa kanyang paglalakad at likas na nakaramdam ng nakakatakot na kapangyarihan na nagmumula sa secret technique na ito. Naging sanhi ito ng pagiging solemne ng kanyang ekspresyon. Sakop ng mahiwagang puwersa, naramdaman pa niyang naapektuhan ang kanyang isip at katawan. Ang makapal na black ink strength ay lumabas sa kanyang katawan at naging isang kalasag sa kanyang paligid. Pagkatapos niyang gawin iyon, natigilan siya ng mapagtanto na ang secret technique, na kanina pa nakatingin sa malayo, ay malapit na siyang hampasin. Isang marahas na puwersa ang tumawid sa kawalan at naging sanhi ng panginginig ng lokal na espasyo. Napaatras si He Yuan ng ilang hakbang habang ang Black Ink Clansmen na nakapaligid kay Yang Kai ay agad na sumisingaw kahit na tinamaan lamang ng pagbagsak ng pag-atake. Ilang sandali pa, ang nakakatakot na puwersa ay nanirahan. Matigas na nakatayo doon si He Yuan, isang kakaiba at misteryosong puwersa na gumagala sa kanyang anyo na parang mga arko ng kidlat. Ang mga nakaligtas na Black Ink Clansmen ay nakatitig kay He Yuan sa gulat, dahil nag-aalala sila na pinatay siya ng ganoon. Total, nasaksihan nila kung gaano kakilakilabot ang secret technique ni Yang Kai. Wala silang ideya kung ano ang mangyayari sa kanilang territory lord pagkatapos natamaan ng ganoong pag-atake. Sa kabutihang palad para sa kanila, kahit na si He Yuan ay tila naapektuhan ng secret technique, hindi siya nanganganib na mawalan ng buhay. Ilang saglit lang, nanginginig ang kanyang figure at nabasag ang nalalabing mga arko ng kidlat sa kanyang paligid. Pagkatapos niyang mag-spray ng bibig ng itim na dugo, bahagyang hangin na ang kanyang aura. Lumingon siya sa ibang direksyon at nagnganga ang mga ngipin. Sa sumunod na sandali, nag-transform siya sa isang madilim na liwanag at bumaril pasulong. Hanggang sa sandaling ito napagtanto ng nakaligtas na Black Ink Clansmen na wala na si Yang Kai. Tila, tumakas si Yang Kai pagkatapos niyang ilabas ang kanyang secret technique. Gayunpaman, hindi sila sapat na makapangyarihan upang labanan ang impluwensya ng secret technique sa kanilang mga sentido, kaya hindi nila alam na tumakas si Yang Kai. Gayunpaman, mas malakas si He Yuan, kaya tiyak na hindi niya pababayaan ang kaawa-awang tao. Sa sandaling iyon, muling lumitaw si Yang Kai mula sa void. Suray-suray siya at halos hindi makayanan ang sariling bigat, ang mukha ay kasing putla ng papel. Sa kasalukuyan, para siyang lampara na nauubusan ng langis. Walang alinlangan na ang pamana ng kanyang miniature universe ay talagang mas mayaman kaysa sa iba pang 7th grade Heaven Opening Realm Masters. Gayunpaman, mula nang magsimula siyang tumakas mula sa Sealed World malapit sa Royal City, patuloy niyang minamanipula ang Space Principles at itinutulak ang kanyang sarili sa kanyang limitasyon. Medyo nag-effort din siya para patayin si Liu Zian at Wei Liao kanina. Higit pa rito, halos maubos niya ang lahat ng kanyang lakas para ihagis ang kanyang pinakamakapangyarihang secret technique kay He Yuan. Sa kabutihang palad, kasama niya ang World Tree Clone. Kung hindi, ang kanyang miniature universe ay maaapektuhan dahil sa kanyang estado. Malaking problema iyon. Hindi maglakas loob na manatili si Yang Kai at mabilis na kumuha ng isang dakot ng Heaven Opening Pills mula sa kanyang space ring at pinasok ang mga ito sa kanyang bibig. Bagamat hindi nakatulong ang Heaven Opening Pills na maibalik ang kanyang kapangyarihan ng mabilis, ito ay mas mabuti kaysa wala. Bukod dito, ang mga buhay na nilalang sa kanyang miniature universe ay patuloy na gagawa ng World Force para sa kanya, na tumulong sa pagpapanumbalik ng kanyang lakas sa paglipas ng panahon.
Ngunit sa sandaling humakbang siya pasulong, napagtanto ni Yang Kai na isang aura ang nakalok sa kanya mula sa malayo. Walang duda na si He Yuan iyon. Bilang Black Ink Territory Lord, madali niyang matukoy ang kinaroroonan ni Yang Kai hanggat hindi masyadong malayo ang huli. Nagmura si Yang Kai. Hindi niya inaasahan na papatayin ng kanyang Sun and Moon Divine Will si He Yuan. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang malaking agwat sa pagitan ng kanilang mga kapangyarihan dahil si He Yuan ay nasa isang mas mataas na kamag-anak na realm. Sa kabila noon, umaasa pa rin siya na masugatan ng Sun and Moon Divine Will si He Yuan at itali siya saglit. Hanggat makakatakas siya sa saklaw ng pangunawa ni He Yuan, maaari niya itong iwaksi at magkaroon ng kaunting kaligtasan. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Yang Kai na mabilis na gagaling si He Yuan. Ngayong na-target na siya ng aura ni He Yuan, hindi magiging madali ang pag-alis sa kanya, maliban na lang kung patuloy na magagamit ni Yang Kai ang instantaneous movement para magbukas ng malaking agwat sa pagitan nila. Gayunpaman, hindi nagawa ni Yang Kai sa sandaling ito. Hindi man lang niya ma-activate ang instantaneous movement kahit isang beses, paulit-ulit pa. Naiwan na walang pagpipilian, maaari lamang niyang subukang ibalik ang kanyang lakas habang ginagawa ang kanyang makakaya upang tumakas. Isang galit na si He Yuan ang mabilis na tumawid sa kawalan, pinaikli ang distansya sa pagitan nila. Upang magdagdag ng insulto sa pinsala, makakatagpo si Yang Kai ng ilang Black Ink clansmen na humaharang sa kanya paminsan-minsan. Walang duda na lahat sila ay residente ng teritoryo ni He Yuan. Nang matanggap ang utos ni He Yuan, nagsimula silang bumuo sa iba't ibang mga koponan upang masakop ang isang malawak na hanay. Mayroon lamang isang maliit na bilang ng mga tao sa bawat koponan, mula 10 hanggang 30, ang kanilang pinuno ay karaniwang isang feudal lord. Bagamat hindi kayang saktan ng Black Ink clansmen na ito si Yang Kai, maaari nilang pabagalin siya. Kailangang iwasan ni Yang Kai ang pag-aaway sa kanila o pilitin silang dumaan. Anuman ang opsyon na kinuha niya, kailangan niyang ubusin ang parehong lakas at oras. Makalipas ang halos isang oras, nalagpasan ni Yang Kai ang kanyang ikatlong blockade. Gayunpaman, papalapit din sa kanya si He Yuan. Nang makitang aabot ito sa kritikal na punto kung saan makakakilos si He Yuan laban sa kanya, hindi na nagdalawang isip pa si Yang Kai at itinulak ang kanyang space principles. Sa pamamagitan ng paggamit ng instantaneous movement, nawala siya sa lugar sa isang iglap. Naubos niya ang kaunting lakas na nabawi niya sa isang galaw na iyon. Sa susunod na araw o higit pa, ang mga ganitong insidente ay magaganap halos bawat oras. Ang agwat sa pagitan ni Yang Kai at He Yuan ay pihikli at lalawak sa isang tila walang katapusang cycle. Nakaramdam ng matinding pait si Yang Kai dahil hindi niya maalis si He Yuan, na parang mga uod sa nabubulok na buto. Sa ilang mga pagkakataon, halos hindi niya mapalawak ang agwat sa pagitan nila sa mga pinakakritikal na sandali, na nagpapahintulot sa mga pag-atake ni He Yuan na sumire sa kanya mula sa malayo, na nagpulala sa kakilakilabot na sitwasyong kinaroroonan na niya. Sa pamamagitan ng pagpipilit sa sarili sa mahabang panahon, napagtanto ni Yang Kai na naging malabo ang kanyang paningin. Malinaw na maririnig ang kabog ng kanyang puso sa kanyang dibdib, na para bang hindi nito matiis ang matinding paylay at sisabog anumang oras. Habang siya ay nagsisikap na makatakas, si He Yuan ay hindi gaanong bumuti ang pakiramdam. Ang paghabol sa isang mabilis at mapanlinlang na kaaway ay nag-iwan din sa kanya ng pagod. Gayunpaman, upang mabawi ang kanyang pagkakamali, hinding-hindi niya pababayaan si Yang Kai. Sa pamamagitan lamang ng paghuli kay Yang Kai at pagdadala sa kanya sa Royal City ay mapapatahimik niya ang Royal Lord. Kung hindi, mapapahamak siya. Ang plano ng warship ay kritikal sa kinabukasan ng buong Black Ink clan, ngunit ito ay nasira dahil sa kanyang kapabayaan. Inaasahan na hindi siya madaling pakakawalan ng Royal Lord. Sa pagtakas ng isa at paghabol ng isa, tumawid ang magkapareha ng bilyon-bilyong kilometro sa kawalan. Noong una, inisip ni Yang Kai na magiging maayos ang mga bagay pagkatapos niyang lisanin ang teritoryo ni He Yuan. Total, lahat ng Black Ink clansmen na nadatnan niya noon ay mga subordinate ni He Yuan. Gayunpaman, napagtanto niyang nagkamali siya nang tumakas mula sa sakop ni He Yuan. Sa halip na gumaling, mas lumala ang mga bagay. Ang Black Ink clansmen na nakabangga niya sa teritoryo ni He Yuan ay dumating lamang sa maliliit na koponan. Sa makatuwid, nagawa niyang pilitin ang paglabas sa kabila ng pagkubkob. Gayunpaman, pagkatapos niyang lisanin ang teritoryo ni He Yuan, nakita ni Yang Kai ang isang buong hukbo ng Black Ink clan. Ito ay isang hukbo na binubuo ng ilang 10,000 tropa. Sa lahat ng Black Ink clansmen na iyon, malinaw na nakita ni Yang Kai ang isang malakas na aura na nagmumula sa ibang territory lord. Bukod dito,
Ang direksyon na kanilang tinatahak ay nagmungkahi na sila ay patungo sa Yin Yang Pass. Kung si Yang Kai ay padalos-dalos na sumulong, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Ang Territory Lord na namamahala sa army ay kailangan lang makipagtulungan kay He Yuan, na humahabol sa kanya mula sa likod, at madali nila siyang mahuli. Hindi nagtagal, may napagtanto si Yang Kai. Ang hukbo ng Black Ink ay wala doon upang harangin siya. Sa halip, sila ay patungo sa pangunahing larangan ng digmaan. Upang mapadali ang plano ng Old Ancestor at mailigtas si Yang Kai, inalis ng humans ang Yin Yang Pass. Tiyak, ang Black Ink Clan ay kailangang makipagkita sa mga tao sa labanan. Tinawag ng Territory Lords at Feudal Lords ang rule sa pinakamaikling oras na posible at umalis patungo sa Yin Yang Pass mula sa lahat ng iba't ibang direksyon. Ang hukbo sa harap ng mga mata ni Yang Kai ay isa lamang sa marami. Sa sandaling iyon, nahulog si Yang Kai sa isang dilema. Kung magpapatuloy siya sa direksyon ng Yin Yang Pass, makakatagpo lamang siya ng mas maraming Black Ink Clan armies. Kahit na siya ay nasa pinakamataas na kalagayan, hindi pa rin siya makakaasa na malagpasan ang lahat ng kanilang mga blockade, maliban kung ang masters mula sa Yin Yang Pass ay maaaring makipagtulungan sa kanya upang magbukas ng isang ligtas na daanan. Gayunpaman, si Yang Kai ay nasa isang kaila-hilakbot na estado, at hindi niya nagawang maibalik ang marami sa kanyang lakas, kaya ang ideyang ito ay hindi magagawa. Kapag bulag niyang ginamit ang instantaneous movement, maaaring mapunta siya sa gitna mismo ng isang malaking hukbo ng Black Ink Clan. Kapag nangyari iyon, ito ay katulad ng paghakbang mismo sa bitag ng mga kaaway. Imposible para sa kanya na maiwasang tumakbo sa mga hukbong ito ng Black Ink Clan at bumalik sa Yin Yang Pass. Mas masahol pa, ang bawat hukbo ng kaaway ay may isang Territory Lord na nangangasiwa dito dahil sila ay mga sariling subordinate ng Territory Lord. Si He Yuan lamang ay nagawang iwan si Yang Kai na bagbog at pagod. Kung kailangan niyang makipaglaban din sa iba pang Territory Lords, mahuhulog siya sa isang mas kakilakilabot na estado. Gayunpaman, saan siya pupunta kung hindi siya makakabalik sa Yin Yang Pass? Habang siya ay nag-aalangan, ang Territory Lord mula sa hukbo sa unahan ay nag-scan sa kanyang paligid gamit ang kanyang Divine Sense at tila nakita ang presensya ni Yang Kai. Pagkatapos magngangalit ang kanyang mga ngipin, tumalikod si Yang Kai at nag-transform sa isang sinag ng liwanag. Hindi nagtagal, nakita ng Divine Sense ng Territory Lord ang isang bakas ng aura na naiwan ni Yang Kai. Matapos mag-isip, nalaman niya kaagad kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, siya ay naatasan sa pakikitungo sa humans, army, kaya hindi siya mangangahas na magambala. Ilang sandali pa, nagpasya siyang huwag pansinin ito at binawi ang kanyang Divine Sense. Sa sandaling lumiko si Yang Kai sa ibang direksyon, sumunod si He Yuan, isang bakas ng pagkagulat ang bumungad sa kanyang mukha. Nagulat siya nang mapagtanto na hindi dumiretso si Yang Kai patungo sa Yin Yang Pass, ngunit pagkatapos pag-isipan ito saglit, hindi nagtagal ay nalaman niya kung ano ang inaalala ni Yang Kai. Ngumuso siya at naisip, saan ka pa pupunta kung hindi ka makakabalik sa Yin Yang Pass? Medyo naisip ni He Yuan ang kalagayan ni Yang Kai, kaya't matibay ang paniniwala niya na hanggat nagtitiyaga siya, maaga o huli ay mahuhuli niya si Yang Kai. Ngayon, kailangan na lang niyang hintayin na mawalan ng lahat ng lakas si Yang Kai. Habang nag-iisip siya, bigla niyang nawala si Yang Kai. Nagulat siya sa realisasyon. Martial Pick, Kabanata 5102. Isang matapang na plano. Sa kalagitnaan ng pagtugis, biglang huminto si He Yuan sa kanyang mga landas at inilatag ang kanyang makapangyarihang Divine Sense upang suriin ang paligid. Gayunpaman, gaano man siya kahirap, hindi niya mahanap ang kinaroroonan ni Yang Kai. Naging sanhi ito ng pagdilim ng kanyang ekspresyon. Hindi ako makapaniwala na nawala siya. Paano ito posible? Si Yang Kai ay nasa kanyang huling mga binti na may kaunting lakas na natitira. Paano siya nakatakas sa saklaw ng pangunawa ni He Yuan sa ganoong estado? Hindi inakala ni He Yuan na sapat ang kapangyarihan ni Yang Kai para putulin ang sinulid ng aura na ikinandado niya sa kanya dahil may malaking agwat sa pagitan ng kanilang mga kapangyarihan. Kung kaya ni Yang Kai na gawin iyon, ginawa niya ito ng mas maaga sa halip na maghintay hanggang ngayon. Bukod dito, hindi naramdaman ni He Yuan na ang kanyang aura ay pilit na pinutol. Sa halip, parang nawala si Yang Kai kahit papaano. Ang tanging lohikal na paliwanag ay pinalawak ni Yang Kai ang agwat sa pagitan nila sa isang iglap. Bilang resulta, hindi siya mahanap ng aura ni He Yuan. Gayunpaman, wala nang gaanong lakas si Yang Kai. Kahit na maaari siyang gumamit ng isang espesyal na pamamaraan na makakatulong sa kanya na lumipat sa ilang 10,000 kilometro sa isang iglap, hindi niya maaaring paulit-ulit na nagawa ang ganoong bagay sa kanyang kasalukuyang estado.
Paano niya nabawi ang napakaraming lakas sa loob ng maikling panahon? Sa isang madilim na ekspresyon, si He Yuan ay nakatayo pa rin sa parehong lugar, hindi alam kung ano ang gagawin. Malawak ang kawalan, kaya ngayong nawalan na siya ng malay kay Yang Kai, paano niya ito hahanapin? Ngunit hindi nagtagal, hinailan niya ang sarili. Ang mga hukbo ng Black Ink Clan ay patungo sa direksyon ng Yin Yang Pass, kaya hindi maaaring pumunta si Yang Kai sa ganoong paraan. Iyon ang dahilan kung bakit siya tumalikod at nagpatuloy sa pagtakas. Sa madaling salita, nasaan man siya, nasa teritoryo pa rin siya ng Black Ink Clan. Hanggat si Yang Kai ay nasa kanilang teritoryo, ang kanyang kinaroroonan ay malalantad sa madaling panahon. Sa pag-iisip nito, nagsimulang kumilos si He Yuan sa pamamagitan ng pagtungo sa teritoryo ng feudal lord na pinakamalapit sa lugar na ito. Pinangunahan ng feudal lord ang kanyang mga nangungupahan patungo sa larangan ng digmaan, kaya kahit na marami pa ring Black Ink clansmen na nanatili, wala sa kanila ang partikular na makapangyarihan. Dahil nagpakita si He Yuan, ang mahihinang Black Ink clansmen na ito ay natural na susunod sa kanyang mga utos ng walang tanong. Hindi nagtagal, kasama ang Black Ink Nest sa lugar na ito bilang sentro, kumalat ang salita sa buong domain ng Mugwang Royal Lord. Sa loob ng ilang sandali, makikita ang Black Ink clansmen mula sa lahat ng dako na naghahanap kay Yang Kai. Samantala, si Yang Kai ay nagtatago sa isang Black Ink cloud at nagpapagaling. Tulad ng espekulasyon ni He Yuan, umasa si Yang Kai sa instantaneous movements para mawala ang kanyang trackang aura. Ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng sapat na lakas para gumamit ng instantaneous movement ng paulit-ulit ay dahil nakakonsumo siya ng low-grade world fruit. Noong umalis siya sa Great Cosmological Realm noon, nagdala si Yang Kai ng 16 na world fruits. Ang 3 mid-grade world fruits ay nagamit ng mabuti habang ang natitirang 13 low-grade world fruits ay medyo walang silbi. Nagbigay siya ng isang low-grade world fruit kay Go Ziyan, na nagbigay daan sa kanya na umakyat mula sa 2nd grade patungo sa 3rd grade Heaven Opening Realm. Tulad ng para sa natitirang mga low-grade world fruits, karaniwang wala siyang gamit para sa mga ito. Kahit na sila ay nagmula sa world tree, hindi sila mahalaga sa kanya. Karamihan ay nanatili sa kanyang miniature universe sa napakatagal na panahon na halos nakalimutan na sila ni Yang Kai. Hanggang sa ang kanyang miniature universe ay lubusang naubos sa pagkakataong ito ay naalala niya ang mga ito. Bagamat hindi sila mahalaga, sila ang pinakamahusay na mga spirit fruit na muling maglagay ng world force ng isang tao. Pagkatapos kumain ng low-grade world fruit, nabawi ni Yang Kai ang sapat na lakas sa kanyang miniature universe sa maikling panahon upang magamit ang instantaneous movement ng ilang beses na magkakasunod. Ito ay salamat sa low-grade world fruit kung kaya't niya inalog si He Yuan at nagtago sa loob nitong Black Ink Cloud. Kahit na siya ay ligtas sa ngayon, alam niyang hindi siya magiging ligtas habang nasa loob pa rin siya ng teritoryo ng Black Ink Clan. Walang paraan na pabayaan siya ni He Yuan. At least nagkaroon siya ng pagkakataong makahinga. Nakakatakot na magkaroon ng kaunting enerhiya na natitira sa kanyang miniature universe. Kung mayroon siyang sapat na lakas, maaari siyang lumaban o tumakas sa kabila ng pagiging walang laban sa kanyang mga kalaban. Nang matiyak na hindi siya natagpuan ni He Yuan, mabilis na sinubukan ni Yang Kai na ibalik ang kanyang enerhiya. Hindi na siya kumain ng isa pang low-grade world fruit. Sa karanasang ito, natural na hindi niya sasayangin ang isang bagay na mabilis na makapagpapanumbalik ng malaking halaga ng kanyang lakas. Sa halip, naglagay siya ng maraming heaven opening pills sa kanyang bibig bago mangisda ng isang set ng 7th grade na materyales upang pinuhin upang makunan ang kanyang ginastos na world force. Sa kasamaang palad, ang sandaling ito ng pahinga ay hindi nagtagal. Makalipas ang halos kalahating araw, naramdaman ni Yang Kai ang ilang aura na pumapasok sa Black Ink Cloud na kanyang pinagtataguan. Hindi malakas ang mga aura na iyon, ang high-grade Black Ink clansmen lang. Nakakunot ang noo, sinubukan ni Yang Kai ang kanyang makakaya na itago ang kanyang aura. Mayroong hindi mabilang na Black Ink Cloud na may iba't ibang laki sa teritoryo ng Black Ink Clan at kadalasan, hindi sila pinansin ng Black Ink Clan. Gayunpaman, ang katotohanan na maingat na hinanap ng high-grade Black Ink clansmen na ito ang Black Ink Cloud na ito ay nagpakita na hinahanap nila si Yang Kai. Sa una, umaasa si Yang Kai na sila ay magiging pabaya upang siya ay magpatuloy sa pagpapagaling. Sa kasamaang palad, ang isa sa high-grade Black Ink clansmen ay direktang lumipad patungo sa kanyang pinagtataguan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang high-grade Black Ink clan ay tumayo sa harapan niya. Pag-angat ng kanyang tingin, nakita niya ang isang malabo na figure na nagtatago sa isang lugar sa loob ng Black Ink Cloud, ngunit bago pa siya makatingin ng malapitan, nakita niya ang isang kamao na lumilipad at tumama sa kanya. Habang sumasabog ang marahas na puwersa,
Ang high-grade Black Ink Clansman ay naging ambon ng dugo nang wala man lang pagkakataon na sumigaw. Doon, bulalas ng isa sa Black Ink Clansmen nang makita ang paggalaw. Nang matapos siyang magsalita, sinaktan siya ng napakalaking puwersa at ipinadala sa kabilang buhay. Makalipas ang 2 paghinga, lumabas si Yang Kai mula sa Black Ink Cloud. Ang high-grade Black Ink Clansman na sumakay sa Black Ink Cloud ay nawalan ng buhay. Narito ang tao. Nahanap namin siya. Ipaalam ka agad kay Master He Yuan. Sa sandaling makita ng nakapalibot na Black Ink Clansman si Yang Kai, nagulat sila saglit bago natauhan at sumigaw. Tumingin si Yang Kai sa paligid at napagtanto na ang Black Ink Clansman ay nakakalat kung saan-saan. Sila ay lubusang naghahanap sa kawalan upang matiyak kung nasaan siya. Bagamat sila ay mahina, napakarami sa kanila ang dapat iwasan. Hindi inisip ni He Yuan na maaaring saktan ng mga mahihinang ito si Yang Kai, gusto lang niyang tiyakin na walang mapagtataguan si Yang Kai. Sa gitna ng kaguluhan, ang Black Ink Clansman na pinakamalapit kay Yang Kai ay nagbigay ng secret technique sa kanya. Lihim na nagmura si Yang Kai. Bagamat alam niyang hindi siya bibitawan ni He Yuan, hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang galaw ng kabilang partido. Sa paghusga sa paraan ng paghahanap sa kanya ng mga Black Ink Clansmen na ito, tila wala na siyang mapagtataguan kahit saan man siya magpunta. Matapos iwasan ang pag-atake, ipinatawag ni Yang Kai ang kanyang Asher Dragon Spear at ipinakita ang kanyang Supreme Limitless Spear Art sa kaaway. Sa kabila ng pagkubkob ng napakaraming Black Ink Clansmen, nagawa niyang makaalis. Ang mga Black Ink Clansmen na iyon ay hindi inaasahan na si Yang Kai ay magiging napakabangis, ngunit pagkatapos magdusa ng isang atraso, natutunan nila ang kanilang leksyon. Saan man pumunta si Yang Kai, sila ay maglalayo at hindi direktang makikipag-ugnayan sa kanya. Nagpatuloy si Yang Kai sa pag-charge pasulong hanggang sa wala ng maraming Black Ink Clansmen sa paligid niya. Noon niya na manipula ang Space Principles at umalis sa lugar na ito gamit ang instantaneous movement. Makalipas ang ilang sandali, dumating si He Yuan, ngunit pagkatapos magtanong sa paligid, maaari lamang siyang umungol sa pamamagitan ng nakagigig na mga ngipin. Patuloy na hanapin siya. Kapag nahanap mo na siya, gawin mo ang lahat para maantala siya. Ang sinumang hindi maglakas loob na lumaban ay mamamatay sa aking kamay. Sa pagtanggap ng utos, ang mga Black Ink Clansmen na ito ay hindi maglalakas loob na suwayan si He Yuan sa kabila ng sama ng loob. Hindi nagtagal, napagtanto ni Yang Kai na para siyang daga na determinadong eye corner ng mga Black Ink Clansmen na ito. Saan man siya pumunta, malapit na siyang mahanap ng Black Ink Clansmen. Higit pa rito, napagtanto niya na ang paraan ng pakikitungo sa kanya ng Black Ink Clansmen na ito ay nagbago. Sa una, kailangan lang niyang patayin ang ilan sa kanila at ang iba ay tatakas, na nagpapahintulot sa kanya na makatakas ng may kaunting pagsisikap. Ngayon, gayunpaman, ang mga Black Ink Clansmen na ito ay tumangging umatras kahit gaano siya kabangges. Para bang desidido silang kaladkarin siya pababa kahit na kailangan nilang mamatay. Gayunpaman, kung walang territory lord sa paligid, paano nila pipigilan si Yang Kai sa pagtakas? Ang kanilang walang ingat na kaso ay nagdulot lamang ng mas maraming casualty. Sa kasalukuyan, natutuwa si Yang Kai na itinali ng Yin Yang Pass Army ang pangunahing puwersa ng Black Ink Clan. Kung hindi, hindi siya maaaring patuloy na lumipat sa teritoryo ng Black Ink Clan. At least, ang tanging territory lord na kailangan niyang harapin sa ngayon ay si He Yuan. Nakulong si Mogwang Royal Lord sa pakikipaglaban sa Old Ancestor mula sa Yin Yang Pass habang ang karamihan sa mga territory lords ay malamang na umalis sa lugar na ito upang harangin ang mga tao mula sa Yin Yang Pass. Marahil ay mayroon pa ring ilang territory lords na nanatili sa teritoryo ni Mogwang, ngunit hindi magiging marami sa kanila. Inakala ni Yang Kai na magiging maayos siya hanggat sapat siyang maingat. Ang tanging problema na kailangan niyang harapin ay kung paano niya maaalis si He Yuan at maiiwasan ang hukbo ng Black Ink Clan para muling makasama ang mga tao mula sa Yin Yang Pass. Talagang mahirap na gawain iyon. Sa pagsasalita nito, mas maganda na ang sitwasyon niya kaysa dati. Sa pinakakaunti, naibalik niya ang kaunting lakas niya, kaya hindi tulad noong nakaraan, hindi na siya tumatakbo ng walang laman. Karamihan sa mga territory lords ay malamang na nagtungo sa larangan ng digmaan, kaya hindi marami sa kanila ang nanatili. Sa pag-iisip nito, ginulo ni Yang Kai ang kanyang utak at nakaisip ng isang matapang na plano. Habang pinag-iisipan niya ito, mas lalo siyang naniwala na magagawa ang planong ito. Kung matagumpay na maisakatuparan ang planong ito, magdudulot ito ng matinding dagok sa Black Ink Clan. Natuwa siya sa isang iglap. Hindi akalain ni He Yuan na si Yang Kai ay magiging walang ingat.
Dahil nakagawa na siya ng desisyon, hindi nag-atubili si Yang Kai na isagawa ang kanyang plano. Pagkatapos pumatay saglit, tumigil siya sa pakikitungo sa Black Ink Clansmen sa paligid niya at manipulahin ang Space Principles para tumakas. Si He Yuan ay nasa isang kahilahilakbot na mood kamakailan, ngunit sa kabila ng pagkabalisa, wala siyang paraan upang mailabas ang kanyang galit. Tulad ng inaasahan niya, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Yang Kai na umalis sa domain ng Black Ink Clan pagkatapos tumakas mula sa kanya at sa halip ay gumagala siya ngayon sa teritoryo ng Black Ink Clan. Sa tulong ng Black Ink Nests, madaling makakuha ng feedback si He Yuan mula sa iba't ibang lugar at tumpak na mahanap si Yang Kai. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay hindi makakatulong sa kanya na makuha si Yang Kai. Sa tuwing natatanggap niya ang balita at sumugod sa lugar kung saan nagpakita si Yang Kai, makikita lamang niya ang mga bangkay ng Black Ink Clansmen habang si Yang Kai ay wala kahit saan. Bagamat mas malakas siya kaysa kay Yang Kai, wala siyang pagkakataong gumawa ng hakbang laban sa kanya, na naging dahilan ng pagkabigo at kawalan ng magawa sa kanya. Sa kanyang galit, pinatay pa ni He Yuan ang 100 o higit pang Black Ink Clansmen na umatras sa takot nang harapin nila si Yang Kai. Batay sa nalaman ni He Yuan mula sa mga nakaligtas na Black Ink Clansmen na nakipag-away kay Yang Kai, kinumpirma niya na ang nakakainis na tao na ito ay gumagaling. Tila ginagawa ni Yang Kai ang kanyang makakaya upang maibalik ang kanyang enerhiya, at pagkatapos ng mahabang panahon, dapat ay halos ganap na siyang gumaling sa ngayon. Gayunpaman, hindi naintindihan ni He Yuan kung ano ang ginagawa ni Yang Kai. Dahil halos naibalik na ni Yang Kai ang lahat ng kanyang lakas, dapat niyang subukang umalis sa teritoryo ng Black Ink Clan. Gayunpaman, sa hitsura nito, tila wala siyang balak na gawin iyon. Sa halip, tila nag-e-enjoy siya sa larong tago-taguan kasama ang Black Ink Clansmen. Sa panahong ito, ilang libong Black Ink Clansmen ang napatay sa pamamagitan ng kanyang sibat, at bagamat ilan lamang sa kanila ang mga feudal lords, dahil karamihan ay high-grade at low-grade Black Ink Clansmen, nakakahiya pa rin ito para kay He Yuan. Martial Pick, Kabanata 5103. Pagsira sa Black Ink Nests. Si He Yuan ay gumagalaw sa kawalan sa bilis ng kidlat habang siya ay dumiretso sa isang partikular na larangan ng digmaan. Nang sa wakas ay nakarating na siya sa kanyang destinasyon, ang nakita niya ay mga bangkay at putol na mga paa na nagkalat sa paligid. Sila ang mga Black Ink Clansmen na pinatay. Marami sa mga nasugatan na Black Ink Clansmen ang dumaing sa sakit. Ang larangan ng digmaan ay parang buhay na impyerno. Matapos tingnan ang lugar, tinansya ni He Yuan na mahigit 100 Black Ink Clansmen ang namatay. Nagpakita siya ng malungkot na ekspresyon. Mula nang simulan niyang habulin si Yang Kai, maraming beses na niyang nakatagpo ang parehong paningin. Sa tuwing makakatanggap siya ng balita at sumugod, makikita niya ang parehong tanawin. Sa kabilang banda, si Yang Kai ay palaging tumatakas bago siya dumating, na hindi nag-iiwan ng pagkakataon para sa kanya na kumilos. Hindi pa siya nakatagpo ng tao na kasing husay ni Yang Kai pagdating sa pagtakas. Sa kabila ng kanyang nag-aalab na galit, wala siyang paraan para mailabas iyon. Ang mga nakaligtas na Black Ink Clansmen ay hindi maglalakas loob na lumapit kay He Yuan sa kanyang pagdating. Kamakailan, pinatay ni He Yuan ang marami sa kanilang mga kasama. Kung sisisihin sila ni He Yuan sa hindi paggawa ng kanilang makakaya at nagpasyang patayin sila, sila ay mali. Sa katunayan, sinubukan nilang pigilan si Yang Kai kanina. Gayunpaman, paano nila siya dapat na manatili sa likod kung hindi sila katugma para sa kanya? Panoorin lamang nila si Yang Kai na nagpatuloy sa pagpatay at pagkatapos ay umalis. Dahil walang Black Ink Clansman ang nagkusa na sabihin sa kanya kung ano ang nangyari, malungkot na nagtanong si He Yuan. Saan siya nagpunta? Isang high-grade Black Ink Clansman na pinakamalapit sa kanya ang tumuro sa isang partikular na direksyon ng may pag-iingat. Lumingon si He Yuan sa direksyong iyon at kumunot ang noo. Iyon ay dahil ang kanyang teritoryo ay nasa direksyong iyon. Bagamat ang isang malaking lugar ng kawalan ay maaaring ituring na kanyang teritoryo, ang kanyang pundasyon ay kung saan matatagpuan ang kanyang Black Ink Nest. Iyon ang kanyang direktang teritoryo. Nang matanto iyon, naramdaman ni He Yuan ang paninikip ng kanyang dibdib. Habang inaalala niya ang rutang dinaanan ni Yang Kai, bigla siyang nagkaroon ng masamang premonition. Tila hindi na gumagala si Yang Kai nang walang layunin, patungo siya sa isang partikular na layunin. Noon lang, isang feudal lord ang sumugod mula sa malayo. Nang makarating sa He Yuan, nag-aalalang sinabi niya, "Master Territory Lord, may nangyaring kakilakilabot. Bakit ka ba kinakabahan?" Lumingon sa kanya si He Yuan, lumakas ang nagbabadyang pakiramdam sa kanyang dibdib.
hindi ito maaaring makatulong, dahil ang feudal lord na ito ang namamahala sa kanyang pag-aari na pinakamalapit sa kanyang Black Ink Nest. Ang feudal lord ito ay responsable din sa pagsubaybay sa paligid. Tiyak na nakatanggap siya ng nakakagulat na balita, kaya sumugod siya at ipinaalam ito kay Hiyuan. Gaya ng inaasahan, sumagot ang feudal lord. Nakatanggap kami ng balita na sinasalakay niyang kay ang iyong teritoryo, Master. Nagsimulang uminit ang ulo ni Hiyuan na para bang nataman ito ng martilyo. Habang nahihilo, agad din niyang naisip ang plano ni Yang Kai at umungol. Ang lakas ng loob niya. Hindi niya inaasahan na si Yang Kai, na nag-iisa, ay walang intensyon na tumakas. Sa halip, gusto niyang itaas ang impyerno ng ang karamihan sa Black Ink Clan ay umalis para sa digmaan. Kailangang sabihin na si Yang Kai ay tunay na mapangahas at ang kanyang paglipat ay nahuli kay Hiyuan na hindi nakabantay. Marami sa mga territory lords na nagtrabaho para sa Mogwang ay umalis sa kanilang mga nasasakupan upang harapin ang human army mula sa Yinyang Pass. Sa makatuwid, nagkaroon ng malubhang kakulangan ng mga sundalo sa kanilang sariling teritoryo sa ngayon. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi nahuli ni Hiyuan si Yang Kai pagkatapos ng mahabang panahon. Ngayon, si Yang Kai ay dumiretso sa kanyang teritoryo. Bagamat maraming naiwan ng mga feudal lords, hindi nagtiwala si Hiyuan na maitaboy nila si Yang Kai. Kung tutusin, nasaksihan niya ang mga kakayahan ng huli sa pagtugis na ito. Sa kabilang banda, maliwanag na pinupuntirya ni Yang Kai ang kanyang Black Ink Nest. Ang pundasyon ng isang feudal lord o teritoryo ng territory lord ay ang kanilang Black Ink Nest. Kung walang Black Ink Nest, hindi sila maituturing na isang tunay na feudal lord o territory lord. Ito ang itinuro ni Zago kay Yang Kai noon. Napakalaking halaga ng mga mapagkukunan ang kailangang ubusin upang mapalago ang isang Black Ink Nest. Para mapisa at ganap na mature ang isang feudal lord's Black Ink Nest, nangangailangan ito ng napakalaking mapagkukunan, hindi pa banggitin ang isang territory lord's Black Ink Nest. Kung ikukumpara, ang mga mapagkukunang kailangan upang mapalago ang Black Ink Nest ng territory lord ay maraming beses na higit pa kaysa sa kung ano ang kinakailangan upang mapangalagaan ang isang feudal lord Black Ink Nest. Kung ang kanyang Black Ink Nest ay nawasak, ang pundasyon ni Hiyuan ay mawawala ng tuluyan. Iyon ay magiging isang hindi mabata na suntok sa kanya. Bagamat maaari pa rin siyang makakuha ng bagong subnest mula sa Royal Lord at mapisa ito, magiging mabigat na pasanin ito sa Black Ink Nest ng Royal Lord. Higit pa rito, aabutin din ng Royal Lord ng maraming oras at lakas para gawin ito. Isa pa, pagkatapos ng isang malaking kabiguan, hindi man lang tiyak kung bibigyan pa rin siya ng Royal Lord ng bagong subnest. Sa buong digmaan laban sa mga tao, hindi bihira ang mga feudal lord Black Ink Nest na masira. Gayunpaman, isang maliit na bilang lamang ng mga Black Ink Nest na kabilang sa territory lords ang nawasak. Isang malaking kahihiyan sa Black Ink Clan para sa isang territory lord Black Ink Nest na nawasak, at ang tanging paraan para maalis ang kahihiyan na ito ay sa pamamagitan ng pagpatay sa marami pang tao. Sa isang malakas na dagandong, diretsong lumipad si Hiyuan patungo sa kanyang sariling teritoryo. Kasabay nito, ipinagdasal niya na ang mga feudal lord na nanatili sa likuran ay maaaring pigilan si Yang Kai. Inaasahan din niya na hindi talaga nilayon ni Yang Kai na sirain ang kanyang Black Ink Nest. Gayunpaman, maliwanag kung ano ang plano ni Yang Kai sa kanyang pagtungo sa kanyang teritoryo. Malamang na ang kanyang mga mata ay nasa Black Ink Nest. Pagkatapos ng lahat, siya ay nagpanggap na isang Black Ink disciple at nanirahan sa lugar na ito ng maraming taon, kaya maaaring narinig niya ang mga lihim ng Black Ink Nests mula sa kung saan. Habang nakakaramdam ng pag-aalala, si Hiyuan ay umuusad ng buong bilis. Dahil isa siyang territory lord, kadalasan ay inaabot siya ng kalahating araw para makabalik sa kanyang teritoryo mula sa dating lokasyon, ngunit sa kanyang pagmamadali, nakarating siya sa loob lamang ng 4 na oras. Nang sa wakas ay dumating siya sa fragment ng universe kung saan matatagpuan ang kanyang direktang teritoryo, kung ano ang dumating sa kanyang paningin ay nagpalamig sa kanyang buong katawan. Iyon ay dahil ang fragment ng universe ay nabasag at ang mga bakas ng labanan ay makikita sa lahat ng dako. Ang orihinal na umuunlad na lungsod ay walang iba kundi isang disaster zone ngayon. Ang bawat bahagi ng lugar ay naging mga guho, at hindi mabilang na Black Ink Clansmen ang nasawi. Ang lahat ng iyon ay hindi mahalaga kung ihahambing sa nangyari sa Black Ink Nest, na orihinal na nasa gitna ng lungsod. Ang Black Ink Nest, na noon pa man ay parang isang higanteng usbong ng bulaklak, ay nagsisimula ng malanta. Ang Black Ink Strength ay tumutulo mula sa Black Ink Nest na parang sariwang dugo, at ang mga ugat nito ay malinaw na pinutol ng isang marahas na puwersa. Ang kinatatakutan ni Hiyuan ay naging katotohanan, at hindi niya ito matanggap.
Ang Black Ink Nest ay nalalanta, at hindi ito mailigtas. Sa madaling salita, ang kanyang pundasyon ay nawasak. Upang muling may tayo ang kanyang pundasyon, kakailanganin niya ng bagong Black Ink Nest. Kahit na ang Royal Lord ay may sapat na kagandahang loob upang bigyan siya ng isa pang sub-nest mula sa kanyang Black Ink Nest, aabutin si He Yuan ng hindi bababa sa 100 taon upang mapangalagaan ito at magastos sa kanya ng napakalaking halaga ng pera at lakas tao. Ang masama pa nito, ang mga feudal lords na nagtatrabaho para sa kanya ay makakaranas ng parehong problema. Sa madaling salita, siya at ang kanyang mga nasasakupan ay kailangang muling itayo ang lahat mula sa simula, na magtatagal ng napakatagal. Master. Isang feudal lord na puno ng dugo ang nakakita sa aura ni He Yuan, kaya mabilis siyang bumaril sa kalangitan. Nasaan si Yang Kai? Si He Yuan ay umungol sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin. Hindi niya ma-detect ang aura ni Yang Kai, kaya umaasa lang siya na pinatay siya ng mga feudal lords. Sa sinabi nito, alam niyang malabong mangyari iyon. Hindi namin nakita ang taong iyon na nagngangalang Yang Kai. Sumagot ang feudal lord. Umirap si He Yuan. Hindi mo siya nakita. Tapos anong nangyari sa teritoryo ko? Anong nangyari sa Black Ink Nest? Sinisira mo lahat. Nanginig ang feudal lord at mabilis na sumagot. Master He Yuan, talagang hindi namin nakita si Yang Kai. Lahat ay nawasak ng isang Great Dragon. Pagkatapos ay nagmamadali siyang nagkwento ng nangyari. Ayon sa feudal lord ito, isang Great Dragon na higit sa 20,000 metro ang haba ay lumitaw ng wala saan. Napakalaki nito, at ang buong figure nito ay nagningning ng gininto ang kinang. Sa sandaling lumitaw ang Great Dragon, maraming Black Ink clansmen ang napatay sa pagbubukas nitong Dragon Breath. Kakaibang, ang Great Dragon ay may hawak na malaking sibat sa mga kuko nito. Gamit ang sandata na ito, dinurog nito ang fragment ng universe at winasak ang Black Ink Nest, na nag-iwan sa buong lungsod sa mga guho. Ang mas nakakahiya sa Black Ink clansmen ay ninakawan pa ng Great Dragon ang kanilang mga tindahan at inagaw ang kanilang mga mapagkukunan. Bagamat sinubukan ng mga feudal lords ang kanilang makakaya na labanan, hindi nila maaaring talunin ang Great Dragon. Matapos sumipa ang isang bagyo, ang Great Dragon ay walang pakialam na umalis, iniwan ang gulo na ito. Walang alam ang Black Ink clansmen tungkol sa Great Dragons dahil hindi pa sila nakakita ng ganoong nilalang. Sa kabutihang palad para sa kanila, ang mga Black Ink disciples ay may ilang mga ideya. Great Dragon. Paano nagkaroon ng Great Dragon dito? Mukhang naguguluhan si He Yuan. Ang feudal lord ay maingat na sumagot. Ayon sa Black Ink disciples, si Yang Kai ay malamang na hindi isang tao, ngunit sa halip ay isang miyembro ng Dragon Clan. Ang Great Dragon na iyon ang tunay niyang anyo. Umiling si He Yuan. Wala akong pakialam kung tao siya o miyembro ng Dragon Clan. Hanapin mo siya. Dapat ko siyang punatin. Sa pamamagitan lamang nito na ilalabas niya ang kanyang galit. Sa sobrang galit niya ay nakalimutan pa niya ang tungkol sa utos ng Royal Lord, na nagsasaad na kailangang mahuli ng buhay si Yang Kai. Pero Master, ang feudal lord ay nagsalita sa nanginginig na boses. Dahil ang Black Ink Nest ay nawasak, hindi na tayo makapagpadala ng anumang mga mensahe. Hinawakan siya ni He Yuan sa kwelyo at hinayla siya patungo sa kanyang sarili, halos lumuwa ang kanyang mga mata habang sumisigaw. Dahil wala na ang Black Ink Nest, lumabas ka at ipaalam sa lahat. Pakilyusan ang lahat ng mga angkan sa teritoryo. Huwag siyang iwanan kung saan man magtago. Kung hindi mo magawa iyon, dapat mamatay kayong lahat. Oo, nag-aalalang tugon ng feudal lord. Matapos lumipad ang feudal lord, lumingon si He Yuan upang tumingin sa ibang direksyon. Tila may mahiwagang puwersa na nagwawala sa kawalan. Ang mga pagbabago sa enerhiya ay pare-pareho sa kung ano ang iiwan ni Yang Kai sa tuwing gagamit siya ng instantaneous movement. Sa makatuwid, inakala ni He Yuan na si Yang Kai ay tumakas sa direksyong iyon. Dati, wala na siyang paraan para mahuli si Yang Kai, at ngayong wala na ang kanyang Black Ink Nest, alam niyang mas mahihirapan siyang hanapin siya. Gayunpaman, kailangan niyang maghayganti matapos masira ang kanyang pundasyon. Sa kabila ng kanyang maliit na pagkakataon, kailangan niyang tugisin si Yang Kai. Ano man ang gastos, kailangan niyang hulihin ang mapahamak na tao na iyon at dalhin siya sa Royal Lord upang bumawi sa kanyang mga pagkakamali. Sa sandaling ito, sa isang lugar na malayo sa Universe Fragment, si Yang Kai ay nagtatago sa loob ng Black Ink Cloud at nagpapagaling. Matapos ipagpalagay ang kanyang Great Dragon form at gumawa ng eksena sa teritoryo ni He Yuan, hindi lang niya nabasag ang fragment ng universe, ngunit winasak din niya ang Black Ink Nest ni He Yuan. Inaasahang matutuwa siya sa sarili niya.
Gayunpaman, nagbayad siya ng isang mabigat na presyo upang makamit ang tagumpay na ito. Talagang napakaraming feudal lords ang naiwan, at mayroon ding hindi mabilang na high-grade at low-grade Black Ink clansmen sa paligid. Bagamat madali niyang pumatay ng mas maraming tao kapag nasa kanyang Great Dragon form, ginawa rin siya nitong malaking target. Habang winasak ni Yang Kai ang Black Ink Nest, hindi rin maiwasang tamaan siya ng mga pag-atake ng Black Ink clansmen. Sa Black Ink clansmen, gumawa siya ng eksena at umalis sa lugar sa isang walang pakialam na paraan. Gayunpaman, tanging si Yang Kai lang ang nakakaalam na hindi siya kasing aliwalas gaya noong siya ay umalis. Sa totoo lang, hindi lang siya nang ahas na manatili. Kung hindi, malamang na mahuli siya. Sa kasalukuyan, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng mga sugat. Sa tuwing gumagalaw siya, napapangiwi siya sa sakit. 3 sugat sa kanyang likod ay napakalalim na kahit isa ay makikita ang kanyang mga buto. Sa kabutihang palad, ang mga pinsalang ito ay hindi nagdulot ng pinsala sa kanyang pundasyon, at dahil sa kanyang matapang na pangangatawan at kahangahangang mga kapangyarihan sa pagpapanumbalik, siya ay gumaling kaagad. Martial Pick, Kabanata 5104. Isang cut. Ang paglalakbay ni Yang Kai na maging isang Great Dragon at gumawa ng kaguluhan sa teritoryo ni He Yuan ay kapaki-pakinabang. Hindi lamang siya nakapatay ng maraming Black Ink clansmen, ngunit winasak din niya ang Black Ink Nest ni He Yuan at inagaw ang napakalaking mapagkukunan ng cultivation. Sulit ang halagang ibinayad niya. Nang magpanggap si Yang Kai bilang isang Black Ink disciple noon, napagtanto na niya na ang lungsod kung saan matatagpuan ang Black Ink Nest ni He Yuan ay umuunlad. Mayroong maraming mga supply, nakasama ang lahat ng uri ng mga materyales ng iba't ibang mga grado. Hindi direktang magagamit ng Black Ink Clan ang mga mapagkukunang ito, kaya karaniwang itinapon sila sa Black Ink Nests para tumulong sa paggawa ng Black Ink Strength. Gayunpaman, ang mga ito ay mahalagang mapagkukunan ng paglilinang para sa mga tao. Dahil nagpasya si Yang Kai na lumipat, tiyak na kailangan niyang alisin ang mga mapagkukunang iyon. Higit pa rito, may isang natuklasan na ikinagulat niya. Napagtanto niya na ang kanyang anyo ng Great Dragon ay Hamaba. Noong siya ay nasa ancestral land ng Divine Spirit sa Shattered Heaven noon, ginamit niya ang Dragon Palace at Ancestral Strength para maging isang Great Dragon. Noong panahong iyon, ang kanyang Great Dragon form ay 10,000 metro ang haba. Pagkatapos, sa tulong ni Kuya Huang at Big Sister Lan sa Chaotic Dead Territory, ang kanyang Dragon Vein ay lubos na pinahusay, na nagbigay daan sa kanya na maging isang 20,000 metrong Great Dragon. Sa oras na iyon, si Big Brother Huang at Big Sister Lan ay nag-iwan ng misteryosong kapangyarihan sa kanyang katawan na maaaring magpasigla sa kapangyarihan ng kanyang Dragon Vein. Kahit na naabot na ni Yang Kai ang 20,000 metro sa kanyang Great Dragon form, naramdaman niya na ang mahiwagang kapangyarihan ay hindi pa naubos at karamihan sa mga ito ay nanatiling nakatago sa kanyang Dragon Bead. Pagkatapos, nakipag-away siya kay Zhu Fang. Sa kritikal na sandali, iniluwa niya ang kanyang Dragon Bead at gumawa ng isang nakamamatay na suntok kay Zhu Fang, na naging sanhi ng pagkasira ng kanyang Dragon Bead. Sa paglipas ng mga taon, ang nasirang Dragon Bead ay dahan-daang gumaling sa pagpapakain ng kanyang Dragon Vein. Ngayon, tila napalakas din ang kanyang Dragon Vein. Nang mag-transform siya bilang isang Great Dragon sa teritoryo ni He Yuan, siya ay halos 30,000 metro ang haba. Tila, ang pinsala sa kanyang Dragon Bead ay nagpasigla sa mahiwagang kapangyarihang naiwan sa kanyang katawan ni Big Brother Huang at Big Sister Lan. Sa panahong ito, hindi lamang unti-unting gumaling ang kanyang Dragon Bead, ngunit ang kanyang Dragon Vein ay lumakas din. Ito ay dumating bilang isang kasiya siyang sorpresa. Ang lakas ng isang Great Dragon ay ipinakita sa kanilang haba. Karaniwan, isang 10,000 metrong dragon lamang ang maaaring ituring na isang Great Dragon, na katumbas ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Ngayon na ang dragon form ni Yang Kai ay 30,000 metro ang haba, ang kanyang kapangyarihan ay katumbas ng pinakamataas na 7th grade master. Gayunpaman, may mga kalamangan at kahinaan sa pakikipaglaban bilang isang Great Dragon. Dahil napakalaki ng kanyang formang Great Dragon, maaari siyang magdulot ng malubhang pinsala sa malawak na lugar, lalo na kapag gumagawa ng mga bagay tulad ng pagsira sa teritoryo ni He Yuan at sa Black Ink Nest noong nakaraan. Walang alinlangan na mas madali para sa kanya na makamit ang kanyang layunin sa pamamagitan ng pagiging isang Great Dragon. Gayunpaman, ang kanyang malaking sukat ay nangangahulugan din na siya ay hindi kasing maliksi o mapagmanyobra. Maaaring magdusa siya ng isang pag-urong kung nakaharap niya ang ilang mga kalaban sa ganoong kalagayan. Sa kabutihang palad, walang makapangyarihang nilalang sa teritoryo ni He Yuan noong panahong iyon.
Bagamat ang mga feudal lords ay naglaho ng todo, hindi nila talaga siya kayang patayin, tanging pinsala lamang ang natamo sa kanya. Sa kasalukuyan, nagpapagaling si Yang Kai sa isang black ink cloud na may kapayapaan ng isip. Gayunpaman, alam niyang hindi siya makakatagal dito. Ayon sa mga nakaraang karanasan, mahahanap na siya ng mga Black Ink clansmen na ito sa lahat ng dako, at mas maraming Black Ink clansmen ang mabilis na darating para tugisin siya. Gaya ng inaasahan, makalipas ang halos isang oras, ang ilang Black Ink clansmen ay tumalon sa Black Ink Cloud at natagpuan ang kanyang kinaroroonan. Si Yang Kai ay sumulong at madaling pinatay ang mga Black Ink clansmen na ito, at hindi nagtagal, nakarating siya sa ibang lugar at sumilip sa isang bagong Black Ink Cloud. Nang sumugod ang malapit na Black Ink clansmen nang matanggap ang balita, wala na si Yang Kai. Sa mga sumunod na araw, patuloy na binabago ni Yang Kai ang kanyang mga lokasyon habang sinasamantala niya ang bawat pagkakataong gumaling. Maya-maya pa, napagtanto niyang may mali. Mas mabagal ang reaksyon ng Black Ink clansmen kaysa dati. Dati, hindi alintana kung saan siya pumunta, hanggat ang kanyang kinaroroonan ay nakalantad. Isang malaking bilang ng mga Black Ink clansmen ang agad na dumagsa mula sa lahat ng direksyon at kinubkob siya. Ngayon, tila hindi sila makakilos ng mabilis. Ito ay isang sitwasyon na inaasahan na niya. Nalaman ni Yang Kai ang ilang sikreto sa likod ng Black Ink Nests. Sa Black Ink Nest ni He Yuan bilang sentro, ang lahat ng feudal lord Black Ink Nests ay bumuo ng isang malaking network ng impormasyon na ginamit upang mabilis na maikalat ang impormasyon. Ngayong nawasak na niya ang Black Ink Nest ni He Yuan, nawala na ang gitnang node, na hindi pinapagana ang network ng impormasyon sa pagitan ng Black Ink clansmen. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya siyang dumiretso sa direktang teritoryo ni He Yuan. Sa pamamagitan lamang ng hindi pagpapagana ng kanilang network ng impormasyon ay madali siyang makagalaw. Ngayon, tila naging matalino ang desisyon niya. Bagamat siya ay nag-iisa pa rin, lubos na napabuti ni Yang Kai ang kanyang sitwasyon. Gayunpaman, ang pagsira sa Black Ink Nest ni He Yuan ay ang unang hakbang lamang ng kanyang plano. Dahil ang Black Ink Nests ang pundasyon ng Black Ink Clan, natural na ayaw niyang umalis sa lalong madaling panahon dahil bihira ang pagkakataong ito. Kahit nawala na ang Black Ink Nest ng Territory Lord, marami pa ring Feudal Lord Black Ink Nest ang natitira. Para sa bawat Black Ink Nest na nawasak, magdudulot ito ng malaking pagkawala sa Black Ink Clan. Kinailangan lamang ni Yang Kai ng ilang araw upang ganap na gumaling, at pagkatapos mangisda ng Universe Chart upang matiyak ang kanyang sariling lokasyon, hinanap niya ang pinakamalapit na pag-aari ng Feudal Lord. Hindi nagtagal, nakahanap siya ng target. Gayunpaman, medyo nagulat siya sa sitwasyong nadatnan niya. Matapos patayin ang ilang Black Ink clansmen na naghahanap sa kanya sa daan, hindi nagtagal ay nakarating siya sa kanyang destinasyon, ngunit ang malaking Black Ink Nest ay nalante na at bumagsak sa lupa, na para bang ito ay namamatay. Hindi mabilang na Black Ink clansmen ang lumuhad sa paligid ng Black Ink Nest na may mga solemne na ekspresyon. Tila nagdaraos sila ng isang uri ng sagradong seremonya. Ang Feudal Lord nasa harapan ay nag-cross ng kanyang mga braso at umawit ng isang bagay. Gayunpaman, gaano man sila kahirap, hindi nila nailigtas ang Black Ink Nest mula sa pagkamatay. Ang Black Ink Strength nito ay tumutulo na parang sariwang dugo, at sa bawat piraso ng Black Ink Strength na nawala, ang aura ng Black Ink Nest ay humihina ng kaunti. Tila ang Black Ink Nest na ito ay malalanta at mamamatay sa loob ng kalahating araw. Lumipad pasulong si Yang Kai na parang walang ibang tao sa paligid habang ang Black Ink clansmen, naganap na nakatutok sa seremonya, ay hindi napansin ang kanyang presensya. Nakatayo sa harap ng Black Ink Nest, inilibot ni Yang Kai ang kanyang tingin sa paligid at kumunot ang noo, isang nalilitong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa wakas ay nakita ng Feudal Lord sa harapan ang aura ni Yang Kai at hinikat ang kanyang ulo. Nang maaninag niya ang mukha ni Yang Kai, sumimangot siya. Ikaw. Hanggang sa sandaling ito ay natauhan ang mga Black Ink clansmen na ito at tumayo. Sa isang kisap mata, napapalibutan si Yang Kai ng lahat ng Black Ink clansmen na ito. Lumingon si Yang Kai para tingnan ang Feudal Lord at malumanay na tumango. Brother Zagu. Ang Feudal Lord ay walang iba kundi si Zagu, na siyang may-ari ng teritoryong ito. Minsang narito si Yang Kai at nasaksihan ng lahat ng itanim ni Zagu ang Black Ink Nest at ipisa ito. Sa pamamagitan din ni Zagu nalaman niya ang maraming sikreto tungkol sa Black Ink Nests na hindi alam noon ng mga tao. Nagulat siya sa paraan ng pakikipag-usap ni Yang Kai kay Zagu. Nang may pag-aalinlangan, sinulyapan niya si Yang Kai at nagtanong. Ikaw. Totoo ba ang chismis tungkol sa iyo? Pinagtaksilan mo ba si Master Territory Lord? Walang imot na sumagot si Yang Kai. Ako ay tao,
At hindi pa ako nangako na magiging tapat sa kanya. Paano mo nasabi na pinagtaksilan ko siya? Tungkol naman sa chismis. Wala akong ideya kung ano ang narinig mo, ngunit malamang na totoo ito. Napabuntong hininga si Zago. Nasira mo ba ang Black Ink Nest ni Master Territory Lord? Tumango si Yang Kai. Pagkatapos, itinuro niya ang harapan na may naguguluhan na ekspresyon. Ano ang nangyari sa iyong Black Ink Nest? Ang dahilan kung bakit siya pumunta dito ay para sirain itong Black Ink Nest. Bukod sa narito, napagpasyahan niyang sirain ang lahat ng Feudal Lord Black Ink Nest sa ilalim ni Hiyuan. Sa pamamagitan lamang nito nagagawa niya ang pinakamabigat na dagok kay Hiyuan. Matapos masira ang lahat ng Black Ink Nests, si Heyuan at ang kanyang mga subordinate ay mawawala ang lahat ng kanilang pundasyon. Ito ay isang mas malaking kontribusyon kaysa sa pagpatay ng ilang libu-libong Black Ink clansmen sa larangan ng digmaan. Ang aking Black Ink Nest. Mukhang galit na galit si Zago. Ang aking Black Ink Nest ay isang sub-nest ng Black Ink Nest ng Master Territory Lord. Dahil nasira mo ang Black Ink Nest ng Territory Lord, sa tingin mo ba hindi maaapektuhan ang sub-nest? Sa katunayan, nagkaroon na ng haka-haka si Yang Kai sa sandaling makita niya itong Black Ink Nest. Gayunpaman, nang mapatunayan ni Zago ang kanyang haka-haka, nagulat pa rin siya. Bago ito, hindi niya alam na ang pagkamatay ng isang Territory Lord's Black Ink Nest ay makakaapekto rin sa Feudal Lord Black Ink Nests na iniluwal din ito. Matapos itong pag-isipan, napagtanto niya na hindi ito nakakagulat. Ang Black Ink Nest ni Zago ay isang sub-nest ng Black Ink Nest ni Heyuan, kaya nagkaroon ng malapit na koneksyon sa pagitan nila. Dahil nawasak ang Black Ink Nest ni Heyuan, inaasahang mag-awit ang Black Ink Nest ni Zago. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, nagtanong si Yang Kai. Ang iyong Black Ink Nest lang ba ang naapektuhan? O lahat ba ng Feudal Lord Black Ink Nests ay nasangkot din? Sinabi ni Zago sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Sa tingin mo ba sasabihin ko sa iyo? Tumango si Yang Kai. Huwag kang mag-abala, sa palagay ko naisip ko na. Kung isasaalang-alang ang sitwasyon ni Zago, hindi mahirap isipin na naapektuhan din ang iba pang Feudal Lord Black Ink Nests. Malamang lahat sila ay nalalante sa mismong sandaling ito. Sa una, binalak ni Yang Kai na sirain ang lahat ng Black Ink Nest sa teritoryo ni Heyuan ng isa-isa. Ngayon, tila hindi na kailangan para sa kanya na gawin iyon. Habang may pumasok na ideya sa kanyang isipan, nagtanong si Yang Kai. Brother Zago, paano kung ang Black Ink Nest ng Royal Lord ay nawasak? Huwag mo nang pangarapin na sirain muli ang anumang Black Ink Nest. Umungo si Zago. Tila, ayaw na niyang makinig sa anumang kalokohan ni Yang Kai. Iniabot niya ang kanyang kamay at nagpatawag ng isang higanteng halberd. Kasabay nito, umiikot ang madilim na fog sa kanyang figure at hindi nagtagal, nakasuot siya ng artifact armor na tumatakip sa itaas na bahagi ng kanyang katawan. Ang higanteng halberd at artifact armor ay ang mga artifact na dati nang pinino ni Yang Kai para sa kanya. Gamit ang higanteng halberd sa kamay at ang artifact armor sa kanyang katawan, mukhang kahanga-hanga si Zago. Direkta niyang itinutok ang kanyang halberd kay Yang Kai. Sa kasalukuyan, hawak ni Yang Kai ang kanyang Asher Dragon Spear, at nahaharap sa pag-atake, hindi niya intensyon na umiwas. Ang kanyang sibat ay tumulak pasulong na parang dragon at lumagpas sa higanteng halberd bago tumusok patungo sa dibdib ni Zago. Isang pahiwatig ng kabangisan ang sumilay sa mga mata ni Zago dahil hindi rin niya intensyon na iwasan ang pag-atake. Mas lalo niyang pinalakas ang higanteng halberd habang determinado siyang saktan ang kabilang partido kahit alam niyang masasaktan din siya. Alam niya na si Yang Kai ay napakalakas. Kung tutusin, nasaksihan niya si Yang Kai na nagpapatayan noon. Ang mga feudal lord na iyon ay kasing mahina ng mga tigre ng papel noong kaharap nila si Yang Kai at hindi inisip ni Zago na mas makapangyarihan siya kaysa sa kanila. Kahit na mayroon siyang dalawang artifact na hawak niya ngayon, hindi niya akalain na matatalo niya si Yang Kai sa one-on-one fight. Para mabuhay, kailangan niyang makipagsapalaran kahit alam niyang masasaktan din siya. Sa katunayan, ito ay isang magandang ideya, ngunit nang ang Asher Dragon Spear ay madaling tumusok sa kanyang dibdib at ang puwersa ng pagsabog nito ay nabasag ang lahat ng mga organo sa kanyang katawan, siya ay lumitaw pa rin na nalilito. Sa isang dispassionate na ekspresyon, tumingin sa kanya si Yang Kai at sinabing, "Ako ang gumawa ng artifact armor na iyon. Nakakatawa na akala mo magagamit mo ito para ipagtanggol sa akin." Natauhan si Zago at nagtanong, "May mga kahinaan ba sa lahat ng mga bagay na ginawa mo?" Umungo si Yang Kai. "Ang mga bagay na ginawa ko ay hindi gagamitin upang labanan ang aking mga tao.
Wala ni isa sa kanila ang magbubuhos ng isang patak ng dugo dahil sa mga artifact na iyon.